So, good day, May. So, karon ay ako ni sila i-differentiate ang infix, prefix o postfix. So, first, ang infix. So, ang infix is ano siya, ang notation is when the operator is written between the operands. So, ang infix notation kay mao ni ang pinaka-common nga paagi nato sa pagsulat og math expression. Ang operator like plus, minus, times, or divide. Kay nani siya ibutang siya sa tunga sa duha ka values or variable. So kung mag-solve ta og math, so mao ni ang kasagaran nato nga makita everyday. So for example, sa expression A plus B, nakita natay duha ka kuan, duha ka um kanang operands which is A ug B. So ang una na ang A mo na siya ang operand nya ang kanang plus is mo na siya ang operator nya kanang B. Yeah, mo na siya ang second niya operand. So, ang operator na siya sa middle, which is, ang forma na niya kay A plus B. So, gitawag na siya og infix kay kanang in the fix man siya position kay na siya sa tunga. So, if magkontag lain niya example, so 7 times 4. So, ang kanang 7 is mo na siya ang operand niya ang kanang times is which is mo na siya ang operator. Niya ang 4 is mo na siya ang second niya operand. So, operator again, ang kung mag-quanta infix, so ang operator na siya is na siya sa tunga. Na siya between the numbers. So, ang sunod kay next, prefix. So, next kay prefix. Prefix notation is when the operator is written before the operand. So, prefix notation is a way of writing expression nga ang operator ibutang siya sa unahan sa operand. So, for example, kuan plus A ug B or times 5, 3 or minus X and Y. So, sa prefix notation, ang operator naa sa pinakauna, which is maguna siya sa duha ka operand. Unya, gisundan dayon sa duha ka operands. So, gitawag siya og prefix kay ang operator pre, which is ang meaning na niya is before siya sa operands. So, naa siya sa front. So, for example, A plus B. So, ang plus is mo na siya ang operator niya. Ang A is mo na siya ang first niya operand. Niya ang B, which is mo na siya ang second niya operand. So, gibutang ang operator before sa operands. So, ang prefix di ay is ang operator is maguna siya sa operands, which is na siya sa front. So, next is postfix. Postfix notation is when the operator is written before written notation is when the operator is written after the operand. So after siya, mora siya o kabaliktaran siya sa katong prefix. Kaya ang prefix naman sa una, ang postfix is na siya sa kinalasan. So ang postfix notation is a way of writing expression niya kung nga ang operator ibutang siya sa luyo or after sa operands. So, for example, AB plus 5, 3 times or XY minus. So, postfix notation ng operator na siya sa katapusan or sa kinalasan or after siya sa duha ka operands. So, human sa duha ka operands, so, gitawag siya og postfix kay ang operator i-post man, meaning after. So, na siya sa luyo sa operands. So, for example, AB plus. So, A, mo na siya ang first niya operand. Nya, ang B is mo na siya ang second niya operand. Nya, which ang kanang plus is mo na siya ang operator. So, kung operate sa postfix, ang operator written siya after the operands, which is na siya sa kinalasan. So, yeah. Why do we need to convert the infix to prefix and postfix? So, we convert infix expression to prefix or postfix
from because computers can evaluate them more easily without worrying about the parentheses or operator precedence. So, kinahanglan nato sila i-convert sa infix expression to prefix or sa postfix kay ang computer masayon siya mo evaluate kung ang operator dili siya naka-mix sa operands. So sa infix di ay sa infix kay ang operator naa siya sa nasa tunga ang operator. So between kani naa siya sa tunga. So daghan kayo ang rules like operator precedence. So unsa ang una buhaton? So mao nga mas lisod i-interpret sa machine. Pero sa sa prefix o sa kaning postfix, so wala na parenthesis. So wala siya parenthesis, wala ay precedence, wala na precedence problems. So klaro kayo ang order sa operations. Stack-based evaluation naman ni siya. So mas paspas ang kuan, mas paspas og simple para sa computer. So, ang computer dili mo siya pareha na to nga human eyes nga dili ra siya maka-interpret sa infix easily. So, ang machine kinahanglan siya og kanang kuan format nga straightforward. So, walay libre og predictable siya. So, mao nang ang prefix o postfix mao'y best para sa evaluation. So, mao na siya ang sample. So, infix notation. So, dire between siya sa kuan duha ka values or duha ka variable which is A and B. So, ang operator na siya sa tunga which is kaning plus. Nya sa prefix, so na siya sa kinaunahan sa operand. Nya sa postfix na siya sa kinalasan. So, muna siya ang mga sample kung mailhan na to siya kung infix ba siya or prefix or postfix. So, expression 1. So, kani siya mao na siya ang infix na between ang operator na tunga nya sa prefix kay nasa una sa postfix nasa kinalasan. So infix form means A plus B. So prefix puts plus first plus kani sa prefix maguna daw niya ang plus una ang A of B. Sa postfix puts niya ang plus adto sa kinalasan which is diri sa dulo sa transistor. So all mean gyapon nga same thing, i-add ang A of B. So which is diri yaga man i-add ang B. Basta diri. Oh, mao na siya ang mga sample different briefly. So mao ra siya ang tumailhat kung notation or infix ba siya or prefix or postfix. Expression 2, so A plus B times C. So yun sa man siya pag-compute. So first na niya, i-compute niya ang inside sa parenthesis which is A plus B which is kani. Yan na siya i-compute kaning duha. Then after na ma-compute na niya siya ang A plus B, iyan na siya i-multiply sa C. Multiply niya sa C kani. Siya. Iya i-multiply kani. After niya i-add kaning AB, i-times niya sa C. So postfix says na now, sa prefix niya sa multiply una plus AB niya by C. So mao gyapon, iya gyapon ni add duha niya. Iya multiply sa C. Niya sa postfix do A plus B first then with C. Then times with C. So mao gyapon ang result. Mao gyapon niya mga sample niya. So expression 3 infix. So A times B plus C. So how is computed? So ang una, i-compute ang B plus C. Then i-multiply by A. So ang una na niya kani, iyan na siya i-plus kani B plus C. So after na niya ma-plus, iyan na siya i-times sa kaning A. So sa postfix ABC plus times equals ang una i-compute niya ang B ug C ABC then iya multiply sa A ang result. Next, maaga pa niya mga samples. So expression 4. So A divide B
plus C divide D. Or sa prefix A plus divide AB divide CD. Sa postfix AB divide CD divide niya plus. So how it's computed? So first, compute niya ang AB which is kanino ha. Compute na niya, yan i-divide ang A of B. Niya, humana na after second step, i-compute niya ang CD which is kani CD. Compute niya. So after na, iya i-add ang duha ka results. So, ikaw man na nagkuha, ikaw man na nag-add ng A, B, o CD, yan na siya, i-add, i-sum. So, sa postfix means divide A by B, divide C by D. So, then add them. So, divide A, divide AB, sa postfix divide EB, ano eh, then divide CD. Then, add, add. So, mawala gyapon sila. Pareha sila gyapon sila, but dahil lang sila conform. Sample man siya, mga samples. Question 5. So, infix A plus B times C plus D. So, how it's computed? First, compute niya ang AB. A plus B. Kani, which is kaning duha, AB. After niya compute ang duha, iya compute ang C plus D. Which kani, compute niya ang C plus D. Kana. Human, iya ni siya i-multiply both result together para makuha niya ang sum up na nila. So, all three notations mean the same final math. Maura gyapon sila, but lahi-lahi lang sila kurma. So, maura gyapon sa prefix, kaya gyapon i-compute ang AB plus CD. After na, kuha na, i-multiply both sa kanin. Kaya maura gyapon diri sa postfix AB plus nya CD plus nya iya gyapon i-multiply. So, mga po na siya ang mga samples kani yung expression 6 infix kani A plus B na siya sila duha. If upat na kabuk imong i-kuan kanang tawag na upat na ka computations kay mahumura na siya ibutan na nimo siya og kanang parenthesis. So how it's computed, compute nimo ang AB which kani na siya sa sunod sa parenthesis AB. After ana, iya multiply by C kani. After niya add, iya multiply aning C kani. Nya ikaw man niya multiply sa C, iya subtract sa D kani, which is kani minus D. Iya subtract. Mana makuha niya ang result. So first do kani give siya first B kani plus AB plus. After sa C kani C iya multiply sa C kani, mga kanina na sila. C human iya subtract niya sa D kaning D kani iya subtract niya sa D then makuha na niya ang result sa condition. And thank you. More to about sa katong tulo ka um sa kaning infix, prefix, and postfix. Hope nga masabtan ra o clear ra ang explanation. And thank you.